Ako si Kadyani. Ito ang istorya, paliliwanag ko lang sa inyo ang karanasan ko at mga nangyari sa buhay ko sa mga tato kong ito. Nagsimula ako ng 12 anyo, lumayas ako sa amin sa Bicol. Napunta ako ng Lipa. Bakit po sa anong kadalahilanan? Walang dahilan. Kagustuhan ko lang nung panahon na yun, nung mga panahon yun. Gusto ko marating ang Maynila, ay dito ako napadpad. Kaya parang dito na ako tinubuan ng dito na tinubuan na sa Ungay. Paano kayo bumiyahe nun from galing Bicol? Hindi, nung araw kasi, train pa noon, wala pang bus eh. Pag sumakay ka ng train, magbit-bit ka lang ng basket, magkunyari ka, magtenda ka ng balot, magsigaw-sigaw ka din ng balot kahit walang balot ang basketball. Libre ka na pamasahe hanggang dito sa Kalamba. Kahit dumiretso ka ng Tutuban, wala kang pamasahe. Ngayon, nung napunta ako din, napadpad ako dito sa Lipa, ang ginawa kong palaboy, natuto kong magtinda ng kasabit-sabit sa bus. Parang sariling sikap hanggat sa natuto kong magmaneho ng tricycle. Kamusta po yung lugar na pinuntahan nyo nung araw na yun? Magulo po ba o ano? Sadyang magulo nung araw. Sadyang magulo nung mga panahon yun. Pag wala kang kakilala, punta ka lang sa tindahan, sunadahan ka na. Eh ako naman nung araw, hindi ako naayaw talaga ng kamay babagan. Kahit maghapon tayo magsuntukan, hindi ako naayaw. Hanggat sa nakadisgrasya na nga ako. Paano po nangyari? Yung umidad na ako ng 18, 19, naging sanggano na ako. Palipat-lipat na, nagmamaneho na ako ng jeep. Paano kayo napunta dyan sa buhay na pagiging sangganon? Mga tropa-tropa nung araw, wala naman droga nung araw eh. Basta noon eh, pag malakas ang loob mo, napunta ka sa isang tropa, di ipakita mo kung anong galing mo, kasama ka na nila. Hanggat sa napunta ako ng San Pablo City, nagkaroon akong isang kakilala na matigas City Jail. Sabi niya, pare, maaasahan ka din naman pala eh. Ay sumasama ako sa kanila, mga kung ano-ano. Naninikwat ng sari-sari, mga isdat na yan, mga agaw, kung ano-anong aagawin na pagkakakitaan. Sumama na ako. Ang ginawa niya, tinatakan ako. Pwede namin makita yung tatak. Buong-buo yan, bahala. Bahala na. Yan ang una kong karanasan. Unang tatak po ninyo yan. Unang tatak ko. Ngayon, nakadisgrasya ako dito sa family crowd nung araw. Pinakamalaking club dito sa... Diyan ako nakadisgrasya. Ang gagawin niya ay ako'y bodyguard noon ng isang tumatakbong mayor. Ay ako'y kasama ako ang driver niya. Ang daladala ko yung Mustang, yung sinaunang Mustang. Doon kami laging sakay, ako ang mamahin niya. Ay nangyari, yung pala kaaway niya, corner kami sa kanto ng club. Eh wala naman akong baril, wala akong gamit, kundi 29 lang ang aking talagang laging nasa baywang. Sabi ko, bossing, huwag kayong tatayo dahil kayo ang puntarya nito. Kapoy lalapitan ko lang, hindi na ito makakalabas, hindi ito makakatakbo. Yung 29 ko, 29 din ang tama niya. 29 sa din ang ginawa ko. Wala siyang kabuhay-buhay. Paano nag-umpisa yung enkwentro? Paano nilapitan mo ba yan, Lo? Pinuntaan ko sa lamisan nila. Pero bago yan, Lo, nagkakatinginan na kayo? Oo. Sadyang kaaway ng aking bossing. Parang pinagtanggol ko lang ang aking bossing. Paano yun, Lo? Sinabihan kayo ng bossing nyo na, uy, Hindi. Walang sinabi siya. Basta sarili ko, kagustuhan ko lang iligtas siya. Magkaguluhan ay nakauna na ako. Ganun ang nangyari. Pakiramdaman ay kaya ako nilapitan na, ay talagang dinire-diretso ko ng paglapit sa kanila. Nagpalipad sila ng bote, patalikod. Ay sa lamesa namin nabagsak, 3 bote, ay may laman na biyaw. Ay di, sabi ko piskal, ay desidido ang mga ito. Sabi ko, unahan ko na. Ay, bahala ka. Ay nasa baywang ko mga 29. Ay lagi naman yung bukas. Pagka ganyan nasa club kami, laging bukas yun. Pagdukot ko sabay sa ay, 29 din ang tama niya. Dikit-dikit ang tama, 29 din ang tama. Ay, nagtakbuhan na Nung alam nilang yung kalawit ko parang manok na kumikis-kis ng sasabong. Hindi nga nila dala yung kanilang baby malahit na sa lamesa, nakapatong. Ako pa ang kumuha. Inuwi namin. doon na rin siya bagsak Doon na. Hindi ko binitawan hanggat buhay. Tapos, eskapo na kayo? Takbo na ako. Sabi ko, nakadisgrasya ako. Kahit pahingi ako pamasahe. Punta ako sa probinsya ng aking asawa. Kaya doon ako nahuli sa kanilang. Ngayon, matapos yun, ang ginawa ko, tumakas ako. Pero nung panahon na yan, Lo, meron ka ng tatak niyan.
Meron na. ng bahala? Dahil sa Poldo si Anyos ako, simbolo, meron na ako. Meron na akong BNG. Yan ang mga binurang yan. Yan ang Patingin simbolo nung araw, BNG. Yan si Eddie Fernandez, so nasa aking Ito. Eddie Lagalag. Di ba nakasulat dyan? Oh, Eddie yan, Eddie. Ito, Eddie. Lagalag. Ngayon ginawa, tumakas ako. Ay yung aking misis naman, Bisaya, taga Southern Leyte. Ngayon, ano na ako doon, yung kampante na ako. Nakadalawang taon ako doon sa pagtutago. Bali wala na sa akin, wala na sa isip ko yung pasok ko. Ay ang tawag sa akin doon ng mga bata at saka yung mga nakakakilalang mga binatilyo ay Tagalog. May sumigaw ng mga bata, Tagalog. May nag-aanap sa'yo, mga pulis. Eh, sabi ko, papasukin nyo din sa court. Di, pinapasok naman sabihin nyo. Pinusasan ako yung hindi dito, yung dito sa daliri. May process na maliit ito ang pinupusasan. Hindi na ako pumalag, sabi sa akin, may kaso ka bang tinakasan? Hindi na ako umimik. Ay, sir, dalhin nyo na lang ako kung saan nyo ako gusto dalhin. Ang ginawa nila, kinulong ako sa Matalom Leyte, sa municipal. Sabi ko, sir, ayaw ko dito, tatatlo kami na nakakulong. Saan mo gusto? Ako ilipat nyo na ako sa Tacloban. Ang ginawa, nilipat ako sa Tacloban. Nag-request sila. Tacloban Provincial Jail. Oo, ano? provincial jail. Kamusta ang karanasan niyo? Ay, wala na. Doon pag hindi ka lumaban, gagawin kang tagabunot ng sahig, tagalinis ka ng buyon yan. Ang tawag niyan buyon nung araw. Yung inudurong yan, kakamayin mo. Lilinisin pag hindi ka lumaban. Ay, kung ako may tatak, may sumalo sa akin, huwag niyong pakialaman niya, may tatak yan, amin yan. Ay di, may katulong ka agad ako, ay, lumakas ang loob ko. May mga bahala na rin doon? Oo, meron. Buong Pilipinas, kalat ang bahala. Sa buong Pilipinas, pinakakaunti ang pangkat ng bahala. Ngayon, dumating na ang araw na tawagin sa Bisaya, lalarga na ang sentensyado. Pero hindi pa ako sentensyado dahil dito nga ako bibistahan sa Quezon City. May dumating na 2 pulis. Siya, ikaw lilipat ng Manila. Doon ka lilitisin. Lo, dun sa Leyte Provincial Jail, ano mga pangkat yung mga... BCJ. Tapos, mayroon pa silang isa, yung partnership ng BCJ. BSL at saka BCJ, isa yan. Ukso, isa yan. Isa yan, 3 yan. Yun ang pinakasikat na pangkat pati hanggang ngayon. Yung BCJ yan. Ang gobyado talaga ang bahala dahil ang silda namin de 18 lang nung panahon yun. De 18, ang BCJ at saka BSL may 100. Walang makalaban sa amin. Pero hindi buti nirespeto rin po yung bahala doon. Oo, nirespeto din dahil nalaman nila na ang bahala kumakasa din. Nangyari pa nga sa akin doon gagawin akong tirador ng mayor namin. Kasi may uso kaming para bunutan. Yung 7 palito ng posporo, yung isa niya hati. Kung sinong makaalimbawa, may papat na sa kalabang pangkat, sinong makabunot ng kalahati, ikaw ang titira. Kung ayaw mo naman tumira, walang problema. Ikaw lang aamin. Ako ang ikaw ang aamin. Ay sabi ko, hindi, ako na lang. Hindi ako ang bago ako ang aamin. Ayun ang patakaran Ay hindi natuloy yung gayon dahil parang ang mga mayor kasi nagkakaarigluhan din naman yung kahit magkalaban. May tinatawag na open house. Pagka nag-open house, hindi pwedeng mag-away. Walang away. Pwede kayo maglaro ng basketball, kung anong larong alam mo. Pero gaano kayo tumalgal dyan, Lo, sa Leyte Provincial Jail na yan? 1 buwan lang. 1 buwan? Oh, nung ilipat na ako din inamin ko kaagad. Isang hearing lang, inamin ko. Eh di, 6 na taon, walang buntot. Binuno ko 6 na taon. Isang jail naman kayo dinala niyan, Lo? City jail muna ako dinala. Manila City Jail. Oo. Brigada di City ang amin. Kitang-kita mo yung nakalagay sa bilaong ngayon, tartako, nakadrawing ang tartako. Tapos BNJ, bahala na lang. Doon ako nabura ang bahala, binura. Burado ba yan, Lo? Burado ito, dahil ganito na ang kwento niyan. Nag-usap kaya sa kami nung mayor ko. Ito si Builio. Yan ang mayor namin sa City Jail ng Manila. Nag-usap kami. Magparami tayo. Magpabura ka kung gusto mo ikaw ang magtatak. Magdadala ka ng kakain. Kasi nung mano-mano. Walang makina, mano-mano. Bakit, Lo, kailangan mong maburahan kung magpaparami kayo?
kailangan sumama ka sa ibang pangkat para makakuha ka ng kasama. Ang ginawa ko, nagpatatak ako ng Sputnik nung pasok ko sa Sputnik. Sabi ko, ayaw ko na sa bala, Sputnik, sabay tihaya. Kinataka na ko, yan. Meron ngayon, pwede nga makita. Sputnik, planeta yan. Ito. Sputnik. Layo sa usaya. Tapos lo, bali nung nasa Manila City Jail kayo, ang naging pangkat nyo muna, bahala muna. Bahala. Tapos, nag-usap kayo ng mayor ninyo. Ito si Billy, kinausap ko na tayo magpadami, magdaragdag tayo ng tao. Kung gusto mo ikaw ang pumpil, magpabuka ka ng bahala. Punta ka sa brigada ng Sputnik. Mamihikayat ng maging bahala. Ako naman ang nagtatap ay 3 lang ang nakikayat ko. Dahil ang Sputnik, napakatigas niyan. Ang mayor dyan, talagang mayor de mayores. Overall. Kung tawagin is si Boy Kamates. Pero yun nag-asawa ng bilanggudi na babae. Nagtayo ng grocery sa Muntinlupa, lahat ng preso. Pwede kang bumili. Siyempre lo, di ba, alam nung pangkat na Sputnik na bahala ka. Oo. Pupunta ka Hindi, sa alam kanila. kasi nila, burado na. Pinakita ko, burado na ako. Ba't siya pumunta dito? Gusto ko nang sumama sa inyo. Hindi nila alam ang dahilan kung bakit ako sumama sa kanila. Pero hindi ka ba nila lo pinaghinalaan, pinag-isipan ng masama? Nung una, naghihinala sila. Kaya malalayo sa akin ang yung mga tropa talaga na Sputnik, malayo sila sa akin. Kaya minsan wala akong kakanso, yung tinatawag. Kasi pag sa Muntinlupa na, 5-5 talaga yan. Tropa yung tinatawag na kakanso. 5-5. Kung ano ang dinala ng dalaw mo, para sa atin 5 yun. Opo. Ay ako'y walang dalaw. Sa loob ng 6 na taon, wala akong dalaw. Kaya nung lumaya ako, madalit salita, lumaya ako, walang dumadalaw sa akin, hindi ko nang binalikan ng pamilya ko sa litis. Kasi yung ibang na-interview ko, ang sinasabi kapag galing ka sa ibang pangkat, sabihin natin bahala ka, nalipat ka sa Sputnik, ang ginagawa daw po, Kailangan magpakita ka kung ano ang magugas kamay daw po. patunay na ikaw talagang doon. Opo, opo. Di po ba kayo pinadaan sa ganung proseso? Hindi ako binadaan sa ganun. Ay, ang antimano gusto gawin akong tirador Yun ang magpapatunay. Sabi ko, sige, tatanggapin ko. Pero palaya na ako. Sabi ko kusa, linggo na lang ang inaantay ko. Baka dumating na akin speaker. Bahala ka, sabi sa akin. Pero kung ano ang gusto mo, iutos mo, gagawin ko. Ang ginawa niya, kami lang dalawa. Wala akong kamalay-malay, yung lamisang ganyan na plastic. May butas na kasi ang punyal. Nakalutang, ganyan kahaba, nakalutang. Yun ang pinasampal sa akin. Sampalin mo nga ang punyal na, patunayan ko lang sa iyo na ikaw itapat sa amin. Pag sampal ko ang lakas, ay ikot ako Yung pala may apakan sa ilalim na yun, malalaglag. Ay kung matatakot ka nga naman, di putol ang kamay mo pagka doon ako sinubukan. Sampalin mo, masubukan kung talagang ikaw tunay na sasama na sa amin. Pag sampal ako sa sobrang lakas, ako iikot. Ay wala na yung punyal, yung pala may apakan. Sige, ayos na, sama ka na namin. Tapos pinatawag na ako ni Boy Kamates. Bakit naisipan mo lumipat dito? Ang sagot ko na lang simple. Ako'y palaya na amo, sabi ko amo. Dahil siya ang pinaka-founder ng Sige-Sige Sputnik. Ay, ako'y palaya na baka araw na lang inaantay ko. Ano man ang iutos mo, hindi susunod ako. Anong inutos sa Ay, iyo? ang sabi sa akin hindi na kita utusan ng masama, palaya ka na pala. Ikaw kayo babalik pa sa pamilya mo. Sabi ko, wala na akong dapat balikan. Dahil sa loob ng 6 na taon na in-stretch ko dito sa loob ng Muntinlupa, kahit isang dalaw, hindi ako nakatikim. Ba't ako babalik pa sa kanila? Nakakito naman yung anak ko doon, Anong pangalan niyan, Lo? Maiden. Ang anak ko yan, dalawa. Medim? Maiden, at saka ito ko direct. Si Lisa, yun ang asawa ko doon. Ito si Lisa. At saka ito si Roderick. Roderick. Bali, yung Yun ang pamilya ko doon. hindi na kayo nadalaw Hindi ko na nila. binalikan hanggang ngayon, wala kaming komunikasyon. Yun kaya tinawag na Boy Kamates, yun ang pinakasikat sa Muntinlupa, kahit anong pangkat, walang pwedeng bumangga sa kanya. Ay siya ang kingpin ng Muntinlupa sa lahat ng bilanggo. Ay siya lang ang nakakalabas sa Mayor de Mayores kung tawagin, siya ang pinaka-Mayor de Mayores.
Pag nagpaalam sa warden na mamalingki, nakakalabas punta sa palengke ng Muntinlupa. Sa Manila City din nyo siya nakasama o sa maximum na? Sa maximum. Nung nahikayat nyo ay ilang piraso lang, Lo? 3 lang. Ay ordinaryong tao din ang nakuha. Mga probinsyano din. Tinusok ko ng BNG lang. 3 lista lang. Tapos question mo. Ayos na. Tapos pinapunta ko sa gate. Yung natatakan ko. Punta ka sa gate. Alam na kako daw pag punta mo sa gate, ibuksan ang gate, papasukin na kayo. Yun, naging bahala din sila. Ay di, pagpasok nila sa bahala, binuha din ng Sputnik. Ano yung naging buhay nyo, Lo, nung nasa Sputnik kayo? Doon muna sa Manila City, Jim. Sa Manila City, jail, bahala pa ako. Nung lumipat ako sa Sputnik, talagang mahirap dahil lahat ng hinala pasok. Ngayon pinatutunayan ko naman sa kanila na kahit kamatayan, hindi ako ayaw. Kasi uso ang rambulan nung araw Ay pagka gusto namin gumanda ang pagkain, sa pagkain tayo. Pag gusto namin gumanda ang rancho, gagawin namin, manggugulo kami. Ano ba, nagbibigay na, pila-pila yan, nagbibigay na, takal ng kanin. Pagkakaunti, dahil mayroon dyan doble-doble, dahil pagka malakas ka talaga sa pangkat, doble yan. Ay kawawa yung maliliit na hindi mga lumalaban na nagmamahinari sa gabi, kuya. Nagbabantay ng magnanakaw. Akala mo ba kahit nakakulong walang nakawan? Uso doon ang nakawan. Lalo ng mga adik sa sugal. Ang kumot na ganyan, sasanlayan, 10 piso. Pagdating ng linggo, hindi mo matapos. Kanya na. Talos sugal. Ay nung araw naman, sugal kinain lang Kung kaya. Nung inilipat na ako sa maximum, yun. Doon ko na nakilala ang mga matitigas. Sputnik na ako. Sige Hindi nga. na ako bumalik sa bahala. Nung madala ako sa maximum, Sputnik na. Sige nga, kwento Kaya mo. nung pumasok ako sa brigada, may call to care yan na tinatawag. Yung bahala dito, Sputnik dito, BCG dito. Mayroon pang GIG, Genuine Ilocano Gang. Yun ang pangkat na pinakamabait, di nakikipag-away. Kaya sila ang may hawak ng kitchen. Sila ang tagapagluto ng pagkain ng lahat ng bilanggo. Unang araw, hindi naman malungkot laging masaya dahil nasanay na nga sa kulungan, galing ng city jail. Nung ako'y pumasok, ang dami sa malubong. Ang ganda lalaki ng kakusa natin Ay usong-uso doon yung babunatan ka sa yun naman yung nangyayari sa kwerna na tinatawag. Ikaw iwalan tatak, maganda lalaki ka. Si Baby Ama, gano'n yung nangyayari. Napakagandang lalaki. Abot kaya Kita ko yung mismo. Sige nga. Sadyang magandang lalaki, taga-Kalambayan. Ang ginawa ay pinagtripan sa loob, kumawala siya sa pangkat. Ginanyan siya po. Abot na nagwala. Ay lahat ng nagwalang iya sa kanya, pinatay niya naman. Kaya naging hari ng selda. Kung tawagin siya kwerna, ay hanggat sa doon na nga siya namatay. Tapos si Baby Ama nung pumasok, Kayo, mga anong edad yun? mga 22 na ako. Kaya siya nung pumasok ay doon siya sa halo-halo. Mga walang tatak, mga burado. Pag burado ka na, doon ka isasama. Pag wala ka ng pangkat na nilipatan, doon ka na isasama sa walang tatak. Paano kayo natatakan ng pangalan ni Kagustuhan ko lang. Nilagalag? Kagustuhan ko lang. Pero Sputnik na kayo niyan? Hindi. Nagpatato ako, bahala pa. Nakakasama niyo na yan si Eddie Fernandez? Sa maximum, nagkita kami sa brigada. Ay siya na may VIP. Nagpagawa yun ng sariling silda. Inalis siya doon sa karamihan. Inalis siya sa bahala. Sulo siya ng kwarto. VIP siya. Nakakatulong siya sa mga empleyado ng Muntinlupa. Nakapagbigay siya ng may pira Paano yun? Nung sinabi niyo sa kanya na papalagay ko to, ganun. Sasabihin mo muna bago ilagay. Bawal yung hindi mo sasabihin. Siya ang boss yun namin. Ay siya ang nakakaalam talaga sa lahat ng bilanggo na Sputnik. Kung ano sabihin niya, hindi ka pwedeng hindi sumunod. Walang bali pag sinabi niya. Meron naman kayo narinig na pangalan ba na Noli Patuga? Oo naman. Yan yung mabait na tao. Kaya lang parang nagkaroon ng ang utak niya. Nagkadiferensya. Pag kami nagalit sa isang tao, matingnan lang siya. Pag nagalit sa isang tao, utas ka na sa kanya. Hindi na bubuhayin. Yun ang ugali niya. Kilala din ang pangalan niya. Yun ang magkakasagpi. Ito si Popoy Aranga at saka si Boy Leo. Sa laya kasi, hindi magkaaway ang pangkat. Pag ikaw ay magaling sa isang pangkat, magaling ka din sa isang pangkat, ako ay magaling din sa isang pangkat, magsasama tayo. Lahat ng hanap buhay, share tayong tatlo. Hindi tayo mag-aaway. Yan yung yung nakatato sa lugod po ninyo. Yung Popoy. Popoy Aranga.
Ito talagang salbahe. Ito ang may hawak ng ano, di masalang. Kanya, di masalang. Mula Blumentritt hanggang monumento na. Kasi pagdating ng monumento, hindi ka na pwedeng tumawid ng bagong baryo. Sige, kumando na ang kalaban mo doon. Si Popoy Aranga, Sputnik yan. Oh, Sputnik. Number 1 pati ang kanya. Tapos yung isang tattoo po naman ninyo, may lagalag din po ata kayo sa likod, ano? Oo. Paras lang yun, Lo. Parehas lang at saka ito. Pinalagay ko lang sa likod. Si Eddie Fernandez, Dating- mabait. Napakabait ng tao, matulungin. Hindi siya nangapi. Kahit siya nasa pangkat, siya ang ginagalang. Mga ngarag siya ay puro kabutihan. Saka sasabihin niya, huwag na kayong gumaya sa akin. Sa mga nakikita niyo, huwag niyo na akong gayahin. Wala kayong kahinat ng kundila din dito sa loob. Maganda siya mga ngarag. Pero magaling din talaga siya nga. Sadyang magaling sa 29 yun. Ay yung piso ikapit mo sa kahoy. Pagka mga 2 pa lang ang layo, ay tusok yan. Sadyang magaling yun sa 29. Ginagalang siya. Kasi siya ang founder din ng bahala. Wala siya nakabangga dahil wala din naman sa kanya bumabangga. Ginagalang siya. Tsaka yan, mga anak niyang yan, pagka dumalaw, walang pwedeng makialam, kahit mga trustee. Kasi ang mga nagwawalang kaya nung araw yung mga trustee, yung preso sultado na laya na ayaw umuwi, di ang ginagawa nila utusan. Anong pangalan, Lo? Preso Sultado? Yung preso sultado. Laya na ayaw wala nang uuwian, ayaw nila umalis. Doon na lang sila nagpapaampun sa kitchen ng mundo. Sila ang utusan ng, kasi nung araw pwede kang magpabili ng alak, bilanggo, may pera ka. Pero nakakulong pa rin sila. Ay hindi na. Preso sultado na nga sila. Nasa loob na lang sila ng compound. Mayroon na silang barracks na sarili. Yun yung mga wala nang babalikan na pamilya. Wala nang babalikan pa. Yung mga manggugulo para gumanda ang pagkain. Itataob ko yung yung bulyo kung tawagin. Ang laki niya, itataob ko yung kanin na yan, pati ulam. Hindi magkakagulo na, wala nang kakainin na preso. Ala, bakit? Bakit, Lo? Ba't yung tinataob? Hindi ba? Ay, hindi nga parehas ang bigay eh. Mayroon isang takal, kakalahati lang. Pag nakita nilang kalaban ng pangkat, kalahati ang bigay. Hindi magwawala ang pangkat. Doon nagsisimula ang riot. Kaya lang, hindi na riot ang tawag namin doon. Karambulan na lang. Mild na lang ang away. Ang pangalan naman niya, Primo naman. Busy ka. So, Narinig ko na rin yan, Supremo. Matigas din sa loob yan. Yan ukso. Ang ukso kasi, kahit lumipat ka sa BSL o kaya sa BCG, walang problema sa kanila dahil isa yan isang pangkat yan. Ang alam po BSL yan. Dating ukso lumipat sa BSL. Batang Samar dito. Kasi Bisaya yan. Primo yan, Lo. Naririnig niyo. Yun ang ibok. Yun ang ibok. Kakanasan ko pa sa maximum nangyari sa amin ng naglalaro kami ng basketball, pinutol ko ang lubid ng flagpole. Doon ako nabartolina ng 1 linggo. Bawal pala yun Trip lang, napag-tripan ko lang. Nabartolina kayo. Las ko ng blood, iputol, laglag ang bandira. Paano hindi nagkagulo kasi Ang kagulo, kung ang buong munting lupa. Hinanap ko siya nung pumutol, umamin ako. Bartolina ako. Nakanasan ko ang Bartolina na isang araw lang, pag may nahinaan loob mo, hindi ka na mabubuhay. Papasok ka ng ganyan ang tayo, pahiga. Pag ganyan, pa-slide na gano'n. Imposibleng sa loob ng 1 linggo hindi ka matay, hindi ka maihi. Ang ihi mo at tae magsasama na. Pag gusto mo, sipain mo, papunta doon sa dulo. Bibigyan ka ng pagkain, isusuot sa butas, hindi pwedeng madami dahil makakalos din naman ng pinto ang butas kakaganon ang kawang. Pag isinuot, kahit marami ang kanin, makakalos ng pinto. Wala din. Hindi mo nga maintindihan kung paano. Bago yung plato, ipapatong mo dito, kakain ka ganyan, nakahiga ka. Kahiga ka, nakapatong dito. Ay, ang kawang nito wala pang 1 dangkal. Pader na din yan. Panganitso. Magaling panganitso at may kawang na malaki. Ay, doon wala. Hindi mo nga maibaluktot ang paa mong gano'n. Kaya gaganyan ka, para masipa mo yung tayo. Ay, mapunta sa paa. Ay, kahit amoy mo pa din. gano'n kayo tumagal dyan? Walang 1 araw. Wala namang pinatatagal doon ng matagalan sa Bartolina yun. May tawag doon nakakalimutan ko ang pangalan ng Bartolina ito. Basta pagpasok doon hawak ka ng pulis, sasaksak ka doon nakatihaya.
Wala nang galawan. Kung ano yun tayo, pagkapasok mo doon, nakaganyan ka, yun na lang ang tayo mo. Ngayon, kung ilang oras ang titiisin mo, oras lang naman ang tinatagal doon. Hindi pwede doon isang linggo, pati lagi ang tao doon. Ay mainit. Ngayon, paggabi malamig. Ang hirap kumain nun, Lo. Oo, may hindi mo may taas ng chiko mo. Oras na lang rasyon dadala na yung pagkain. So, bahala ka na, diskarte mo Wala na. ka na doon sa atin. Lagano ba kayo tumagal sa maximum? 5 taon. Matagal Dahil din. 1 taon ako sa City Gym Lo, dun sa 5 taon nyo dun sa maximum, bali naging Sputnik na po kayo. Oo, spot nyo. Hindi ba nabura yung ano? Siyempre, di ba bahala kayo ng mga panahon na yun? Natanggal ba yun sa kaisipan nila? Yung masamang pag-iisip nila na, uy, Oo, natanggal yun dahil nagpakitang gilas din naman ako nung ako talagang nasa spot na po. ano mga, Hanggat sa nung ako lumaya, pinanindigan ko na ang spot na. Hindi na ako bumalik sa bahala. Tsaka wala namang dahilan para bumalik pa ako sa bahala. Hindi naman ako magwawalang hiyanan. Ang kasakapan lang sa bahala talaga, pakihas. Dahil di ba nung araw meron bilanggo na pinalalabas para ba mga higap, mga effect bahay yun. Tunay yun. Mga presyo ang ginagamit nila. Halimbawa may isang tao na gusto nilang ipatira, palalabasin ng tao nga kung kilala ka sa munting lupa, lalabasin ka yun. Kaya lang may taning yun. Pag inukasan ka ng alas 3, kailangan na sa loob ko lang ng silda mo. Kaunti lang ang mapupunta sa iyo. may Ang mabigat pa nito, maraming nangyari yan yung araw yung hindi nakatupad sa takdang oras na nasa silda na. Kasi pag hindi ka dumating sa takdang oras teka, sila din ang papatay sa iyo dahil sabit sila Ngayon, palalabasin yun na alimbawa patay na, nakilala na, na-trace na ang pangalan, Pugante. Ganun lang palalabasin yun. Yung araw, gano'n yung start. yung mga pinapalabas, pinipili yun, Lo? Yung kilalang mga talagang matitibay ang loob, talagang kilalang tirador. Pag hindi ka naman tirador, wala kang karanasan sa mga holdapan na hindi ka naman basta palalabasin yung mga yun. Pero kapag halimbawa, nakaabot ka naman sa takdang oras, Nasa silda ka na, walang problema, may pera ka pa. Bibigyan ka naman nila pero yung tinatawag na hindi sapat. Kung milyon ang nadali nyo, baka sa inyo ay mga 10,000 lang, bilang nyo kayo. 10,000, 20,000, malaki na lang. Dahil ang pangkat malaki ang pera niyan May tinatawag dyan na abuloy pagka alimbawa mayroon kang dalaw, obligado ka magbigay ng 5 piso sa mayor. Niipon yun. Kasi pag may nagkasakit, yun din ang ginagamit. Yun ang kagandahan lang sa may pangkat. anong sinabi sa inyo naman ng mga kaibigan nyo, mga kakilala nyo sa bahala, na lumipat na kayo sa Sputnik? Wala, halos hindi na kami nagpangipangita sa panahon yun. Wala na kami komunikasyon yun, mga tropa kong ito noon. Wala na puro matanda na kami. Katulad ko 78 na. Nung ito ang mayor, si Mayor Sabili, yung number 1 bodyguard ako, watchman 1. Double purpose ang trabaho ko dyan driver bodyguard. Ako ang driver niya, ako pa rin ang bodyguard. Ako pa rin ang utusan niya kung halimbawa saan pupunta. Gaano ba kahirap ng mga panahon na yun na hindi kayo dinalaw ng pamilya? Mahirap talaga ang mangulong doon. Yun ang masasabi ko talaga. Kung gagawa ka din lang ng kaso, lalo sa mga kabataan yun. Walang dalaw sa akin kahit isa. Sariling diskarte. Kahit Pasko, Lo, hindi kayo dinalaw ng pamilya po ninyo. Sulat. Wala. Yung panahon kasi yun, yung asawa kong unang yung si Lisa, nung ako makulong na binaliwalan, yung mabalitaan ko may asawa ng iba, may anak na rin. Hindi na, para umuwi. Ay nung lumaya ako 7 araw lang mag-asawa din ako. Nakita ko din yung misis ko. Yan magkasama at saka si Iba Hiroinyo sa Round Up Club sa Manila. Yan ang niligawan ko dahil sa tingin ko siya ang maganda. Ay siya ang nakuha ko. Ang hindi ko talaga makakalimutan yung ako'y mabartolina. Ang talaga namang kasalanan ko, binartolina ako nang wala pang 1 oras, talaga namang sabi ko siya, ito na ang kamatayan. Meron din ba kayong mga nasaksiyan doon, Lo, na mga nasiraan ng pag-iisip? Marami. Yung mga naluloko, hindi kinakaya ang problema. Pag hindi ka naman magwala nga ng alimbawa, may asawa, makita mo pupunta sa iyong asawa mo ang kasama iba na lalaki, marami nangyayari niyan. Kunyari, dadalaw, may kasamang lalaki, hindi alam nung dinadalaw yung pala kapalit niya, asawa na niya. Sa sobrang pag-iisip, sisira na ang ulo.
Pag may tama na pasala-sala na ang sinasabi. Wala nang direksyon ang salita. Minsan makikipagkwentuhan isang bagay mamaya isang bagay na rin na hindi mo na maintindihan. Bihira ang nagbibig sa maximum, ang nagbibig sa Sampaguita. Doon ang marami magpapakamit. Sobrang hirap sa Sampaguita kasi mas madali sa maximum dahil wala kang trabaho. Sa Sampaguita may trabaho ka. Kung anong alam mong trabaho, yun ang gagawin mo doon. Saka mahirap dumalaw doon. Magkalayo ang Sampaguita at saka maximum. Halos 3 kilometro ang layo niya. May mga nasaksihan kayong biglang nag-amok, ganun. Karamihan nilalabas sa bilangguan, dinadala sa mental hospital. Para sa akin, sa mga kabataan ngayon, dapat iwasan na nila ang mga gulo. Doon, nung mga panahon na nakakulong po kayo, nagbalik loob din po ba kayo sa Panginoon Diyos? Ay, laging hindi ko nakakalimutan yung Panginoon. Nagwalang hiyaman ako, hindi ko nakalimutan ang nasa itaas. Yun ang lagi kong panangganong akal. May simbahan kami, lalo na ang bahala, ang laki ng simbahan ng bahala. Ano po yung lagi niyong pinapanalangin ng mga panahon na nakakulong po kayo? Sana ay magbago na, dumating ang panahon na makalabas at saka magbabago na. Kaya yun naman ang laging sasabihin ng warden, ikaw ipalaya na. Sana, kadane, ito na ang huling pagkikita natin, huwag na nang babalik dito. Alam ko naman na ikaw may pagkakataon pa para magbago. So, ito na lang, last payo naman sa mga pamilya ba na merong mga kamag-anak na nakakulong na Dapat huwag nyo lang pabayaan dahil doon nagsisimula ang madidetach ang utak ng tao. Dapat huwag pabayaan. Kung mayroon kayong mga kamag-anak na ganitong gawain, payuhan nyo na lang na kung maaari huwag pagpatuloy ang ganitong gawain. Ito ang magdulublob sa kanila sa Kumunoy. Laging papunta sa Kumunoy, hindi sa Kapatagan. At saka ang tao tao lang tayo. Kung gusto mong magbago, kaya mong baguhin. Sa mga nagbabalak pa lang na magwalang hiya na gustong makagawa ng krimen at maging makilala ang inyong pangalan, ay huwag yun ang ituloy at walang patutunguhan niya. Huwag na kayong gumaya sa mga nakakita niyo. Hanggat kaya niyong magbago at kayo naman mga magulang, gabayan niyo ang inyong mga anak, lalo at mga talibata pa. paano kayo lumaya, Lo? Ang lumalaya kasi sa bilangguan, wala kang kamalay-malay na lalabas ka na. Kaya ang tattoo ko sa likod, yung Popoy Arangga, yan sana'y demonyong nag-aapoy, nagbubuga ng apoy dito sa batok kong ito. Buo sana yan, nakasampay balikat, nakayakap sa akin ang pakpak ng demonyo. Dumating ang release paper ko, ako'y nakadapa, kasalukuyan tinutusok yan. Pagdating na release paper ko, sabi ko, huwag mo nang ituloy. Bakit? Ilalaya na ako. Patingin nga, Lo. Pwede kayo ito. Ay. Ito. Popoy. Yan Popoy Arangga. Yan ang mga sikat na bahala nung araw sa Maynila. Ito. Popoy. Tapos yung isa Batang Bicol. Batang Bicol. Ito yung lagalag, oh. Ito. Ang dumi nga niyan dahil hindi natapos. Ito yung lagalag. Pero kung natapos yan, ang ganda sana. Sawa naman yan. Ito naman, pinakasikat na pulis yan ng Dante. ng Bicol, si Dante. Anong kasaysayan nito, Lo, si Dante? Alias Dante. Ito yung kanina, oh. Patingin nga ako ulit din, Lo, na ito. Ito, lagalag. Lagalag. Ito, lagalag. Ito mga nakasama ko yan sa Tacloban, sa provincial jail. Joey Taliptip, Gina Villasin, bilanggo din niya. Naging asawa ko yan doon. Ito, Eddie ba to, Lo? Eddie? Ede. Ito pala. Ganyan ang basa niya. Galing dito. Letter E, D, D-I-E. Eddie. Tapos, lagalag. Tapos, ito yung una yung tatak. Ito. Ito. BNG nga. Ito rin, meron din kayo dito. Marami yung BNG, yung mga simbolo. Ito, BNG rin. Yung mga pinagbubuka nga, yan, ito bahala. Ito, bahala din. Dahil nanggaling kayo sa pangkat bahala, tapos nanggaling din kayo sa pangkat Sputnik, ano bang pagkakaiba na? Ay, malaking pagkakaiba. Ang Sputnik, mahilig sa away. Maliliit kung gumawa ng pera. Ang bahala, big time. Kasi karamihan ng member ng bahala, mayayaman. Yun ang isang inalis ko sa bahala na hindi na ako bumalik. Ako lang ang pinakamahirap sa bahala ng panahon yun. Kaya halos lahat sila yung mga condominium ang bahay. Katulad nito, Joey at Chetang ito, ang laki ng bahay nito sa sikat na sikat yan.
Ayan eh, hindi gumagawa ng trubol. Yan ang humawak ng bupalo dati. Ay, malaking pagkakaiba. Dahil ang bahala, pag gumawa ng pyramid yun, ay ang Sputnik, walang pinipili kahit 100 piso lang pinapatos. Ang bahala, hindi tumitira ng hindi mahalaga. At saka sa patakaran, mas maganda ang patakaran ng bahala. Kasi sa bahala, pantay-pantay. Ang inalis ko lang doon, wala akong ma-share sa kanila. Kaya ang bahala ay malaki ang pundo. Pero pagdating sa pamamahala, Balo, Maganda ang pamamahala ng bahala. Magaling magpasunod ng walang inaapi. Ay sa Sputnik, KKK, kanya-kanya. Kailangan gumawa ka ng pangalan mo na makilala ka. Baka ikaw sumikat, sarili mo ang gamitin mo. sa ano po yan? Sa bahala. Meron po ba kayong narinig na pangalan na Anding Kulot? Matunog yan. Si, Matunog yan. Pero si Anding parang sa ano sumikat yan City Jail ng Maynila. Dito ngayon sa Manila City Jail, hindi pa sa Maximum. Matunog ang pangalan. Si Boy Kamatis naman kahit matanda na, halos kilala niya lahat ang naging sikat na pangalan dahil siya ang founder. Siya ang talagang pinakatak. Kumbaga sa ama, siya ang pinakaama, siya ang tatay. Parang sa bahala, ganun din si Eddie Fernandez din ang sinalo ni Eddie Fernandez sa kanyang ama bago napunta kay Eddie Fernandez. Nung namatay ang kanilang ama, siya ang nagpatuloy. si Boy Kamatis, matanda na po. Matanda na. Nung nagkasama kami sa Muntinlupa, matanda na siya. Ako'y bata pa. May grocery yun sa loob. Ay, naging matalino. Ginamit niya ang talino niya. Ginamit niya ang pondo ng Sputnik. Nagpatayo ng grocery. Si Ibok Ala talagang sikat yan. Magaling yung tao ko. Magaling din tumulong. Mga may edad na yun. Baka mga patay na nga din, ba? Isil, Batang Samar Lake. Ang hirap pakisamahan nila. Gusto nila bubugan ka agad. Ang marami talaga doon, Okso. Number 1 ang Okso. Ay isa yan Okso, BSL, BCG. Kaya ang dami nila, 3 pangkat yan na po. Magkakasagpi yan. Ang Sputnik, kasagpi niya, Spartan, BRM, Kabatman. Komando, kakampi ba? Ay, ang komando walang kasagpi, nagsusulo yan. Sige, komando kaluukan lang yan, bagong baryo. Humiwalay lang ang komando. Kasi nung sumikat yan sa Tambunting, ako'y nakatira sa Second Avenue. Boy Tambunting. Oo. Sadya, ginagalang siya dyan. Yung mga hawak niya yung paradaan ng mga tricycle, paradaan ng mga jeep, halos kanya lahat. Yan ang ginagawa niya. Halimbawa, mayroon siyang koleksyon. Tinutulong din sa mga tao, sa mga kasama niya. Tumutulong siya sa mga mahihirap na katulad namin. Yung, Gumagawa man siya ng kalukuhan, ang pera na nakukuha, tinutulong sa mahihirap. Nagkakilala kami niya sa Second Avenue ako nakatira. Matanda na. Mayroon ba yan sa likod? Puno yan sa likod eh. Puno ng tattoo sa likod. Pare, kumusta ka na dyan? Dati nung araw, ikaw ay sikat sa Tambunting, akin ang sinamit obrero. Ngayon, hindi na yata tayo magkikita dahil malayo ka na Bahala ka na. Mababait ang mga ito. Boy, kumusta ka na? Ay, nandito si Johnny 29. Ito ang istorya ng aking mga tato. Ako si Johnny 29.